Hindi ito ang oras para mag-focus ka sa laro. Hindi naman ako dito nakafocus. Hindi ka pa nabubuto. Gutom na ako. Buti ba umalis na muna tayo dito. Kahit tayo ng noodles. Noodles na ako. Yeah. Nga pala. Paano mo nakilala ang fiancé mo? Matagal na panahon na kami na ipag-crush niya. Arranged marriage. Hmm. May date na kasal niya. Sa sunod na buwan. Pero may kasama siya ng mga babae sa hotel. Mali ang intindi mo. Hindi talaga sila magkasama. Walay sila ng kwarto. Meron silang secret operation kaya sila magkasama. Nag-ilabi na siya sa'yo? Wala pa siyang... Basta. Malapit na kami ikasal. Okay, makinig ka. Sinabi ko sa'yo nun sa rooftop na mukhang may kailangan akong ituro sa'yo. Ganito, makinig ka mabuti. Pwedeng hindi to magandang pakinggan. Pero mukhang mahihirapan kayo ng fiancé mo na magkaroon ng romantic attraction. Bakit? Kasi ang ending ng kwento niyo. Anong kinalaman nun? Sinisigaw mo na ako. Ganito. Kinakabahan ng isang tao dahil hindi niya alam ang ending ng kwento. Magdidig pa ba tayo? Maghihiwalay ba? Mamabasket ba ako? Magiging masaya ba tayo? Hindi natin alam ang mangyayari. Dapat maging curious anxious ka at tumibok na mabilis ang puso mo para magkaroon ng attraction. Imposible kasi may petsa ng kasal namin. Dapat mabihag mo muna ang puso niya bago ang wedding date. Isang bote ka ng soju. Sige. Bago mag-set ng wedding date, dapat mag-dinner muna kayo. Inom na siya, manood ng movie, mag-I-love you sa isa't isa, mag-away, magpuyat, mag-break, magkabalikan at kung ano pang kalokohan. Pero yun naman yung wedding date. Wala na kayong gagawin. Nawala na yung excitement. Yun ang disadvantage ng arranged marriage. Bakit ang dami mo yan? Nagkaroon din ako ng arranged marriage. Hindi na natuloy. Nung nangyari ka, binalis ang tibok ng puso ko. Hindi na siya mawala sa isip ko. Ayaw ba? Papatay ko lang ilaw. Teka, yung pa ba ulit matutulog? Oo. Malamig ka sa'yo kaya baka kinungin ka siya. Dito ka na matulog. Malamig nga dito. Mutik na akong magka-facial paralysis. Saan ka pupunta? Dito ka matutulog. At ako naman ang to. Kasi ikaw naman yung giginawin. Naging ayos naman ako nung natulog ako sa isang butas ng training namin. Hindi tinatabayan ng yung panahon ko. Pero iba sitwasyon mo yun. Ako kalimutan na pasyente ka. Kung ganun, magtatabi tayo. Huwag ka na maliilang, Chong.